Panibagong araw, panibagong vlog! For today's video nga, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ako gumawa ng chicken tocino. Una nga sa first ay i-reveal ko na agad kung ano yung sikreto sa malambot na tocino. At yun nga ay yung paglalagay ng Sprite. Kahit ano nga minamarinate ko, mapa-barbecue, mapaliempo pa yan, nilalagyan ko talaga ng Sprite. Sa recipe nga na to, ang nilagay ko ay 1 cup Sprite. Sumunod nga ay naglagay na nga ako ng asin at kapag may asin, hindi pwedeng mawala ang paminta. Optional nga lang ito pero naglalagay nga ako dito ng paprika tapos maglagay na nga din tayo ng toyo at ketchup. Syempre dahil nga ang tocino ay matamis kaya naman maglalagay tayo dito ng sugar. At yung sugar nga ay depende pa din kung gaano katamis yung gusto ninyo. Ito nga ang sugar na nilagay ko ay hindi masyadong katamisan kaya naman dagdagan nyo pa ng 1/4 cup. Maglalagay nga din tayo dito ng 2 tablespoon na pineapple juice. May isa pa nga tayong ingredients na ilalagay dito pero bago nga yun ay hinalo-halo ko na nga muna. Ito nga palang breast na gamit ko ay 3/4 kilo lang to. Nilagay ko na nga din itong garlic tapos nga niya na hinalo-halo ko na nga ulit at wala na nga tayong ibang ilalagay dyan. Para sa akin nga kapag hindi kulay pula ay hindi nga siya mukhang tocino kaya naisip ko na maglagay ng kaunting-kaunti lang na atsuete powder. Ito nga nailagay ko na atsuete powder ay hindi pa siya masyadong nagkulay pero okay na nga sa akin yun. Pero kung gusto nyo nga ng mas mapula pa ay pwede naman magdagdag pa kayo ng atsuete powder. Palihatiin ko nga pala sa dalawa itong chicken tocino na nagawa ko. Kapag gumagawa nga ako ng mga ganitong homemade ay hindi ako masyadong gumagawa ng marami. Kasi nga ayoko nang masyadong natatagal sa freezer yung mga pagkain. Katulad nga nitong nagawa kong dalawang tocino, yung isa nito ay ulamin na namin bukas at yung isa ay next week pa. At bago ko nga ulamin yan next week ay gagawa na nga ulit ako. Pero kung super busy nga kayo ay pwede naman kayong gumawa ng maramihan na. Ang maganda nga kapag homemade ay makakasiguro ka na bukod sa malinis ay yung mga ingredients ay kontrolado mo. Kinabukasan nga ay nagluto na agad ako ng itlog dahil ito yung ipapares natin sa chicken tocino. Bali 3 itlog nga yung lulutuin ko, yung isa nga ay yung medyo malasado at sa akin yun. Tapos itong scrambled egg ay para naman kay Lucas. Nung naluto ko na nga yung mga itlog, syempre ang susunod naman ay itong chicken tocino na minarinate natin kahapon. Pwede nyo nga din gawin to sa pork. Si Daddy JP kasi hindi siya fan ng chicken tocino. Pero ako, mas gusto ko yung chicken tocino kaysa sa pork tocino. Pero next time, ang gagawin ko naman ay pork tocino. Kaunting mantika nga lang yung ginamit ko dito. Yun lang yung natira sa itlog kanina. Tapos nga niya, nahihintayin nga lang natin na medyo kumulo-kulo. At yung kumukulo-kulo na yun, hindi nga ako naglagay dyan ng kahit na anong tubig. Yun yung mismong pinagbabaran. Kung may nakita nga kayong pula, naglagay ako dyan ng kaunting red food coloring. Bali, nilagay ko na nga yung itlog. Tapos nilagay ko na nga din itong tocino. At paparisa natin yan ng atsara. At ito nga pala yung atsara ng Miss D Gourmet. Nakalagay nga dyan na 100% all natural ingredients. Tapos nga yung rice ay lalagyan ko lang ng kaunting crunchy garlic bits at ito nga ay galing din kay Miss D. O diba sobrang dami talaga nilang products pero itong atsara ay first time ko lang matitikman. Sobrang mahilig talaga ako sa atsara pero ang ayaw ko sa atsara ay yung maasim. Kaya naman kaunti lang muna yung nilagay ko at kapag nagustuhan ko to mamaya ay paniguradong mauubos ko at mauulit pa. Ito na nga ang aming breakfast for today at sino ba namang tatanggi kapag ganyan ng breakfast na ihahain sa iyo? Tinikman ko na nga muna yung tocino at in fairness talaga namang masarap yung pagkakagawa ko at nagulat ako dahil itong atsara nila ay manamis-namis. Nagustuhan ko nga yung atsara nila kaya ang sabi ko ay mamaya uulit pa ako. Tamang-tama lang talaga yung timpla at ang sarap talagang kapares nito sa kahit na anong ulam. Nakatikim nga lang ako ng atsara nung nakaraan dahil may nagtitindangang lechong manok tapos may tinda din silang atsara. Sabi ko nga ay bagay pala yung lechong manok sa atsara kaya naman natuwa ako at nakita ko na meron ng Miss D Gourmet na atsara kaya umorder na ako. Yung bagoong kasi nila sobrang nagustuhan ko at tamang-tama lang yung timpla. O kung meron nga kayong mga suggestions na gusto nyong lutuin ko ay please mag-comment lang kayo dyan. O siya, yun na nga lang muna for today's video. See you on my next vlog. Thank you for watching. Bye!